Sino ba mga loko-loko? Kayo, mga abusadong online lending apps. No, dahan-dahan kayo sa pananalita nyo na bago kayo to loko-loko. 'Di ba? Dinideceive nyo yung mga kliyente ninyo. Oh. 'Di ba? Hindi kayo sumusunod sa batas eh. Kung sumusunod kayo sa batas, magkakaganyan ba yan? May nagtanong sa akin, "Good AM sir, di po ako makatulog ng maayos. Gawa ganito yung mga natatanggap ko na text messages. Huwag mo talikuran yung obligasyon mo. Mag-isip ka muna bago ka magloko. Ipagpapalit mo yung perang nakuha mo para dito sa valid ID, picture, company details at mga nilagay mong contact reference. Kaya ka nandito dahil walang ibang nagtitiwala na malapit sa'yo. Konsensyahin ka sana. Hapon na, hindi ka pa rin bayad dito sa kabila ng mga reminders ko sa'yo. Patuloy mo pa rin itong binabaliwala. Dahil sa ugali mong ganyan, mapipilitan na akong ilipat tong account mo sa CIC department para sila na maningil sa'yo. Pasensyahan na lang tayo, kaya magbayad ka na. Ano po dapat kong gawin dito?" Alright. Maraming salamat po sa panibagong katanungan na pinadala niyo po sa akin at maraming pong salamat sa inyong pagtitiwala. Pero bago ho natin sasagutin, bitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan niyo po sana yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright. Mahusay ho itong nyo. Wala ninyo, una ho, huwag niyo hong masyadong intindihin, at huwag kayong magpaka-stress. Sabi niyo, hindi na kayo nakakatulog ng maayos, masama ho sa katawan natin yan, Kailangan ho ng katawan natin ng pahinga, Lalong-lalo ho ng natin, ng isipan natin. Pag hindi ho tayo nakakatulog, ayan, na-stress tayo, baka magkaroon tayo ng anxiety at depression yan, kaya ho, huwag niyo masyadong pinag-iintindi to, ito ho ang dahilan kung bakit. Okay? Ang sabi niya ho, huwag niyo raw hong talikuran yung inyong obligasyon. Hindi niyo naman ho tinatalikuran eh. Di ho ba? Kasi ganito lang yan. Kung hindi ho sila nangaharas, kung hindi ho sila namamahiya, at kung hindi ho sila tawag dito, nananakot, ano ba yan? Gaganyanin niyo ba? Okay. Ito ho kasi ang kauna-unahan dahilan dyan. Bakit? Bakit nyo, kumbaga, sinasabi nila na tinatalikuran nyo yung obligasyon. Okay. Kasi unang-una, hindi nila in-explain sa inyo yung inyong obligasyon. So, hindi nila sinunod yung batas. Batas na ho ito, in the Truth in Lending Act. Batas ho yan. Kailangan ho yan, sabihin nila sa inyo yung inyong obligasyon. Okay? Sila ho ang magdi-discuss niyan. Kung magkano yung na-approve, magkano yung idadagdag na interest, magkano ibabawas nila, magkano yung termino, gano yung ikakargang penalty, lahat ho ng tungkol sa utang. Okay? Dapat alam niyo yun. Kasi responsibilidad nila yun eh. Kaya nga dapat yan, una-una tinatanong kung ang in-apply nyo, for example, is 10,000, ang na-approve lang is 5,000. Dapat tanungin muna kayo eh. Na ang na-approve sa inyo 5,000, tatanggapin niyo po ba? Nasa sa inyo yun kung didesisyonan niyo ng oo o hindi. Wala silang ganun. Kagaya ho ng lagi kong sinasabi, basta ho nakita na nila yung inyong cellphone number, na connected po sa e-wallet. Ayan, papadala na yung pera. Ganyan ho sila. Walang yung mga yan. Ano yan shotgun approach. Pag tinutok, pang, pang, pang. Wala kasi asinta eh. Basta kung saan tumutok yung doon lang sila. Bigay lang sila ng bigay. Hindi nila iniisip, kung makakapagbayad ba o kaya bang bayaran ng kliyente nila. Diba? Walang evaluation. Mario Joseph, sila rin ang gumagawa ng ikalulugi nila. Yan ho yung unang dahilan. Pangalawang dahilan po is yung pananakot ho nila. Yung style nila ng paniningil. Nakita nyo, sasabihan kayo ng na wag daw talikuran. Hindi nyo ho tinatalikuran. Kasi unang-una hindi nyo alam yung yung obligasyon nyo.
Hindi nyo alam, 7 araw lang pala. Di po ba? Tapos, 1 day before o 2 days before, pe-pressuring ka na kagad na magbayad. Di ba? Pwede naman yung paalalahanan ka muna, yung due date nyo, bukas, o di kaya sa makalawa. No? Ganun. Paalala lang. Diba? Pe-pressuring ka na kagad magbayad, kailangan mo na magbayad nito, ganyan-ganyan. Pag hindi ka nakabayad, pati yung mga mga nasa contact list nyo, tatawagan nila. Di ba mali? Kaya ho nadadala kayo ngayon. Okay? Yun ho yung dahilan. Okay? Tapos babanat pa dito. Mag-isip ka muna bago ka magloko. Ba, ayos ah. Sino ba mga loko-loko? Kayo, mga abusadong online lending apps. No, dahan-dahan kayo sa pananalita nyo na bago magloko. Kayo to loko-loko. Di ba? Dinideceive nyo yung mga kliyente ninyo. Di ba? Hindi kayo sumusunod sa batas eh. Kung sumusunod kayo sa batas, magkakaganyan ba yan? Tingnan nyo ho yung mga yung mga lending financing at bangko. Meron bang sa kanila? Meron bang nanloloko sa kanila? Okay? Kasi meron silang credit investigation. May evaluation. Gagawa ng decision. Kayo, decision agad. Mga bugok. Di ba? Meron mang manloko sa mga bangko, tsaka nagagawa nilang masingil pa din. Di ba? Kasi may karapatan silang mag-file ng demanda. Kasi hindi sila nangaharas. Hindi kagaya ninyo. Di ba? Mariusit. Lakas ng loob nyo sa pagsalita magloko, bugok. Tapos, ipagpapalit yung pera daw sa nakuha na sa valid ID, picture, company details, at mga nilagay na contact reference. Nakita nyo kung gaano kabobobo. Hindi nila alam kung para saan yung valid ID, picture, company details, at contact references. Para ho yun doon sa application, bugok. Yan yung i-evaluate ninyo. Tapos ipananakot nyo. Diba? Kami ho, tingnan mo ha, pagka kami nagki-credit investigator, ano pagbabasihan namin? Natural, ID, kung ano isulat nyo dun sa application form, di po ba? Yung picture nyo para makilala namin kayo, diba? Tapos manghihingi ng reference para makapagtanong-tanong kami. Para dun yun sa application, para makapag-evaluate kami. Tapos kayo pananakot nyo, yung mga gago talaga kayo, wala kayo talagang kalam-alam sa pagpapautang. Di ba? Nakakakulo kayo ng dugo eh. Di ba? Ginagawa niyong mangmang yung mga kliyente ninyo. Hindi para dun tong mga valid ID, picture. Di ba? Ito ay para dun sa application form. Kayo magdidesisyon niya kung bibigyan niyo o hindi. Wala kayo nun eh. Di ba? Mariosep kayo. Tapos sasabihin pa rito, kaya daw wala nagtitiwala na malapit sa inyo. Diba? Kaya daw sa kanila kayo nanghiram kasi wala daw nagtitiwala sa Bobo ka ba? Bobo ka ba talaga? Ano tawag sa kumpanya nyo, diba? Lending? Ibig sabihin, yan ang hanap buhay nyo. Kaya kayo uutangan. Bakit? Yung mga kapitbahay nila may nakalagay sa lending? Yung kamag-anak nila, lending ba nakalagay? Bobo ka talaga. Makakanginig ka ng laman. No? Mali na to. Nakita nyo yung mga pinaglalagay yung mensahe. Diba? Hindi nyo muna iniisip eh. Ang sasabihin niyo wala kayong malapitan na malapit sa inyo. Diba? Kasi walang nagtitiwala. Diba? Bobo ka. Hindi sa walang nagtitiwala. No? Ang negosyo nyo magpautang, kaya sa inyo nang hiram. Tama? Ngayon, nasa sa inyo kung i-credit investigate nyo at evaluate nyo na maayos. Kayo magdidesisyon nun kung bibigyan nyo. Diba? Binigyan nyo eh. So, ibig sabihin, gumawa kayo ng due diligence nyo na alamin kung may kakayanan magbayad itong mga kliyente ninyo. Diba? Yun ang dapat yun ang dapat na maging dahilan. Or yun ang dapat na na proseso. Alam nyo na itong kliyente ninyo may kakayanan magbayad.
Kasi ginawa nyo yung due diligence nyo. Eh, hindi eh. May makita kayong ID, no? Malaman nyo yung yung cellphone number connected sa e-wallet, bibigyan nyo na. 'Di ba? O asan ng ron? Asan ng credit investigation? Asan ng evaluation? Wala. 'Di ba? Sabi nga sa inyo, para kayong shotgun eh. O tututok nyo, puputok nyo. Kung saan mapunta, bahala na. 'Di ba? Hindi na uuso yung shotgun approach na yan. No? Mario Joseph tong mga to. Puro kayo bugok. Tapos ito pa, ito ang nakakaano rito, nakakagigil dito eh. Maliwanag pa sa sa sinag ng araw na walang alam talaga sa pagpapautang tong mga to. Tingnan niyo ha. Dahil daw sa ugali niyong ganyan, mapipilitan na raw po siya, no? Na ilipat yung account po ninyo sa CIC department para sila maningil. Anak ng towa ka. Pati CIC ginawa niyo department. Oh, ano ibig sabihin CIC nyo? Pwede ba yun? Credit Information Corporation Department? Ay, anak ng teteng, makapanakot lang. Oh. Gagawin nyo pang maniningil yung CIC. Diba? Trabaho nyo maningil. Okay? Ang CIC po, lagakan yan ng basic information. No? Mario Joseph kayo. Nakita nyo yung mga impormasyon na ikinakalat nyo sa mga kliyente ninyo at sa ibang mga tao. Mali-mali. Diba? Ako hindi ako abogado. Aminado ko dun. Ako po'y maniningil. Pero meron ho akong eksperyensya. No? I have 25 years po. No? 25 taon po ang aking ginugol sa hanap buhay po na ito. No? Sa lending, sa financing, saka sa paniningil. Napakarami ko pong nakasamang abogado. Natuto po ako sa kanila. Ano po? Hindi ko pinagmamalaki na may alam ho ako sa batas o anuman. No? Ang sa akin ho, no? Nagbibigay po ako ng advice. Kumbaga ho, mamulat po, no? Yung iba nating kababayan, no? Dun sa mga pananakot na ginagawa ninyo. No? At lalong-lalo na, para maibsan po yung nararamdamang anxiety at depression, no? Nung mga kliyente ninyo na inabuso ninyo. Oh. Puro kayo mga sorry gago. Nang teteng kayo. Nakita nyo CIC department? Oh, gagawin nyo pang maniningil. Oh. Diba? Lahat na lang huna sa ngayon ng gobyerno. Binaboy nyo. Diba? Lahat na lang ng pagpapanggap ginawa nyo, bawal yan. Oh, hindi nyo na naman alam. Nakasaad ho yan dun sa prohibition on unfair debt collection practices. Oh. Kaya kayo nai-issuean kayo na cease and desist, diba? Nare-revoke kayo. Ayan. Kasi wala kayong alam, no? Sa mga batas at memorandum. Yun ang kauna-unahan dapat yung ginagawa. Inaalam nyo yun. Huwag nyo i-neglect yun. Kaya nga inilatag yun eh. Kaya nga ginawang batas tsaka memorandum para sundin. Oh, kayong lahat sinusuway nyo. Titigas ng ulo nyo. Doon sa nagtanong, ano daw po ang dapat niyang gawin? Simple ho. Huwag niyo hong stressin ang sarili ninyo dahil yan ay pananakot lang po at pangharas. Pangalawang gagawin nyo, mag-ipon ho kayo at bayaran. Yun lang ho ang paraan para matigil yan. Okay? Kasi obligasyon naman ho talaga nating bayaran yan dahil napakinabangan po natin. It's lang talaga sila, ng aras lang talaga. No? Naging abusado sila. Okay? Hindi sila sumunod sa mga batas. Hindi in-explain sa inyo. Yun ho ang naging problema nila. Itong mga abusadong online lending apps. Pero po yung pera napadala naman po sa inyo eh. Okay? Pag-ipunan nyo po't pagbayaran, wag ho kayo magpa-parcel kasi pag nag-parcel kayo sa mga bugok na yan, wala akong mangyayari sa inyo. Ano po, pagka nabayaran nyo na po yan, wag na ho kayong uulit. Kasi pagka umulit ho kayo dyan, ay tinatanggap nyo yung consequence na mangyayari sa inyo. Tinatanggap nyo na gusto nyo sumakit ang ulo. Di ho ba? Ang pinaka-importante po dyan is, unang-una, no, i-secure nyo po yung inyong social media.
Pangalawa po, yung mga nanakaw nilang mga contact details sa inyo, yung nasa phone book po ninyo, i-message nyo na po. No? Kasi baka mamaya magkagalit-galit pa kayo. I-explain nyo sa kanila, nang hiram ako, pasensya na, di ko alam ganito magtrabaho yung mga yan. Okay po? Pangatlo, pag nabayaran niya, huwag na kayong manghiram sa kanila ulit. Pang-apat po, i-build nyo po yung inyong credit standing. Napaka-importante po nun. No? Kasi po, pag na-build nyo yung inyong credit standing, ay nako po, sila na ho mismo, mga bangko, mga lending, sila na ho ang ang mag-aalok sa inyo. Sila na ang lalapit. Hindi lang ho 7 araw yan. Kayo pahiramin. Taon. Oh, pinakamaigsi ho niyan. Oh, 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, hanggang 5 years ho yan. Di po ba? Huwag niyo pagtsagaan yung mga yan. No, sakit lang ng ulo ho makukuha niyo dyan. Sigurado ho yan. No, tignan nyo, nagsisimula na nga ang sakit ng ulo ninyo. Di po ba? Huwag nyo na hong huwag nyo na hong ulitin pa yan. Pagka natabayaran nyo na, tapusin nyo na ho yung, yung connection nyo sa kanila. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panunod sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.